Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam nyo ba na ang kinakain ninyo bago matulog kapag lampas na kayo sa edad 60 bibo ay maaaring maging sanhi ng paghinto ng tibok ng inyong puso habang kayo ay natutulog. Hindi po ito biruan. Libu-libong mga senior citizen ang namamatay bawat taon dahil sa isang bagay na kanilang kinain ilang oras lamang bago matulog. Ang pagkain na nasa inyong kusina ngayon ay maaaring maglagay sa inyo sa panganib ngayong gabi. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 8 mapanganib na pagkain na hindi dapat kainin ng mga nakatatanda bago matulog. Kasama dito ang isang pagkain na kamakailan lamang ay naging sanhi ng pagpanaw ng isang 78 anyos habang natutulog. Ang kaalamang ito ay maaaring magligtas ng inyong buhay ngayong gabi, kaya't sana ay samahan ninyo ako sa susunod na ilang minuto. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Lito. Siya ay isang malusog at aktibong 78 anyos mula sa Batangas na hindi inakalang ang kanyang kinagawiang pagkain ng merienda sa gabi ay unti-unting sinisira ang kanyang puso. Ipinagmamalaki ni Mang Lito ang kanyang kalusugan. Naglalakad siya ng 3 kilometro tuwing umaga regular na nagpapakonsulta sa doktor at inakalang ginagawa niya ang lahat ng tama. Ngunit gabi-gabi, bago matulog, kumakain siya ng inaakala niyang ligtas na merienda. Hindi niya alam na ito pala ay nagdudulot ng mapanganib na pamamaga at nagbibigay ng matinding bigat sa kanyang puso at mga daluyan ng dugo habang siya ay natutulog. Natagpuan na lamang siya ng kanyang anak na babae kinaumagahan. Kinumpirma ng mga doktor ang hindi mapaniwalaan ng pamilya ang kanyang kinagawian sa pagkain sa gabi ang naging sanhi ng nakamamatay na atake sa puso. Ipinaliwanag ng cardiologist na may mga partikular na pagkain na lumilikha ng perfect storm sa katawan ng mga nakatatanda sa oras ng pagtulog. Ang pinakamalungkot na bahagi, ang trahedyang ito ay maaaring tuluyang naiwasan kung nalaman lamang nila ang impormasyong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ginagawa niyo rin ba ang nakamamatay na pagkakamaling nagawa ni Mang Lito? Ngayon, hayaan ninyong isa-isahin ko ang 8 pagkain na dapat ninyong iwasan bago matulog kapag kayo ay lampas na sa edad 60. Bigyan ng espesyal na pansin ang 3 pagkain. Ito ang direktang may kaugnayan sa mga atake sa puso sa gabi. Una, processed cheese at produktong dairy na mataas sa asin. Ang paborito mo bang meriendang keso ay maaaring maging sanhi ng isang emergency sa kalagitnaan ng gabi? Ang sagot ay maaaring makatakot sa iyo. Ang mukhang inosenteng hiwa ng processed cheese sa iyong mga crackers sa gabi ay mas mapanganib kaysa sa iyong inaakala. Nagbabala ang mga cardiologists sa American Heart Association na ang pagkain ng mga produktong processed cheese bago matulog ay nagdudulot ng mapanganib na pag-ipon ng likido sa katawan at pagtaas ng presyon ng dugo sa oras ng pagtulog. Ipinaliwanag ni Dr. Ricardo Reyes, isang nangungunang cardiologist, na ang kombinasyon ng mataas na asin at masasamang taba sa processed cheese ay lumilikha ng isang partikular na mapanganib na kondisyon habang natutulog. Nangyayari ito
kapag ang natural na kontrol ng katawan sa presyo ng dugo ay humihina na. Si Aling Elena, isang 62 anyos na retiradong guro mula sa Laguna, ay nakaranas ng matinding problema sa paghinga sa gabi na nagiiwan sa kanyang hinahabol ang hininga tuwing 2:00 ng madaling araw. Naguluhan ang kanyang mga doktor hanggang sa matuklasan nilang ang kanyang kinagawiang pagkain ng keso at crackers tuwing gabi ang sanhi ng mapanganib na pag-ipon ng likido sa kanyang mga baga habang natutulog. Sa loob lamang ng 2 linggo, matapos itigil ang tila inosenteng merienda na ito, naging normal ang kanyang blood pressure sa gabi. Ang nakakatakot na karanasan ay tuluyang nawala. Handa ka bang isugal ang iyong buhay para sa isang hiwa ng processed cheese? Palitan ito kaagad ng isang maliit na bahagi ng mani na walang asin o isang hiwa ng sariwang mozzarella na mababa sa asin kung talagang kailangan mo ng dairy. Pasasalamatan ka ng iyong puso sa iyong paggising na buhay kinabukasan. Magkano ang halaga ng iyong buhay? Tiyak na mas mahalaga ito kaysa sa isang hiwa ng processed cheese. Ikalawa, mga cereal na mataas sa asukal at mga panghimagas. Ang inosenteng mangkok ng cereal o cookie bago matulog ay maaaring magdulot ng mapanganib na pagbabago sa iyong blood sugar habang ikaw ay natutulog. Isinusugal mo ba ang iyong kalusugan gabi-gabi nang hindi mo nalalaman? Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Mayo Clinic Sleep Center na ang pagkain ng matatamis bago matulog ay nagdudulot ng biglaang pagbabago sa glucose na maaaring maging sanhi ng mga problema sa ritmo ng puso at mas mataas na panganib ng stroke habang natutulog. Ito ay lalong totoo para sa mga nakatatanda na higit sa 85 taong gulang. Ayon kay Dr. Von Suarez na namumuno sa pananaliksik sa pagtulog sa Mayo Clinic, ang mga oras ng gabi ay ang panahon kung kailan ang mga nakatatanda ay pinakananganganib sa mga problema sa puso. Ang pagdaragdag ng pagtaas ng blood sugar mula sa matatamis na kinain sa gabi ay lumilikha ng karagdagang stress na maaaring magdulot ng nakamamatay na problema sa ritmo ng puso. Kilalanin natin si Mang Ramon, 71 taong gulang mula sa Cebu. Regular siyang kumakain ng isang mangkok ng matamis na cereal bago matulog hanggang sa matuklasan ng kanyang doktor na ang kanyang blood sugar ay bumabagsak sa mapanganib na antas bandang 2:20 ng madaling araw. Naglagay ito ng matinding stress sa kanyang puso. Ang continuous glucose monitor na kanyang isinuot ay nagpakita ng nakakagulat na impormasyon ang kanyang blood sugar ay tumataas sa antas ng diabetic sa loob ng 1 oras matapos kumain ng matamis na merienda at pagkatapos ay bumabagsak sa mapanganib na mababang antas sa panahon ng mahimbing na pagtulog. Wala akong ideya na lumilikha pala ako ng panganib sa aking puso gabi-gabi dahil sa aking kinagawian. Pag-amin ni Mang Ramon matapos mamagitan ang kanyang cardiologist. Sa halip na isugal ang iyong buhay sa matatamis na pagkain, subukan ang isang maliit na mansanas na may 1 kutsaritang almond butter. Nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na enerhiya nang walang mapanganib na pagtaas ng glucose. Gawin ang pagbabagong ito ngayong gabi. Huwag nang maghintay hanggang huli na ang lahat. Ang isang cookie ba ay katumbas ng iyong buhay? Sa tingin ko ay hindi.
Ikatlo, mga processed meat ang nakamamatay. Ang susunod na pagkain na ito ay direktang naiugnay sa mga atake sa puso sa gabi sa mga nakatatanda, ngunit milyon-milyon ang regular na kumakain nito bago matulog nang hindi alam ang panganib. Nasa ref nyo ba ito ngayon? Tinukoy ng mga cardiologist mula sa Johns Hopkins Medicine ang mga processed meat na mayaman sa nitrate tulad ng bacon salami at hotdog bilang mga pangunahing sanhi ng mga problema sa puso sa gabi. Ang halo ng asin, nitrates at preservatives ay lumilikha ng isang perfect storm para sa atake sa puso habang natutulog. Ipinaliwanag ni Dr. Michael Morales, Direktor ng Center for Preventive Heart Medicine sa University of Maryland Medical Center. Ang mga nitrates sa processed meats ay nagiging nitroamines sa katawan. Ito ay mga compound na labis na nagpapataas ng pamamaga at stress sa puso at sa sistema ng daluyan ng dugo. Ang stress na ito ay umaabot sa kasukdulan nito sa mga oras ng pagtulog. Naaalala nyo ba si Mang Tonyo, ang 78 anyos na nabanggit kanina? Regular siyang kumakain ng hiniwang salami bilang merienda sa gabi. Ibinahagi ng kanyang byuda na kumakain siya ng ilang hiwa kasama ng crackers habang nanonood ng balita sa gabi. Akala niya ay hindi ito nakakasama. Ipinakita sa kanyang autopsy ang mataas na antas ng nitrate na naging sanhi ng nakamamatay na atake sa puso sa hating gabi. Kinumpirma ng medical examiner na ang pagkain ng processed meat ang pangunahing sanhi. Nais ng kanyang pamilya na sana ay nalaman nila ang impormasyong ito ng mas maaga. Maaari ka bang maging si Mang Tonyo ngayong gabi? Kung gusto mo ng protina bago matulog, pumili ng isang maliit na bahagi ng simpleng inihaw na manok na walang pampalasa o isang nilagang itlog. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring literal na magligtas ng iyong buhay ngayong gabi. Bakit ka pa susugal sa mga tagusta sa mga processed meat kung napakataas ng panganib? Itapon nyo na yan mula sa inyong ref ngayon din. Ikaapat, mga pagkaing maanghang. Ang hilig mo ba sa maanghang na pagkain ay naglalagay sa iyo sa panganib para sa isang emergency sa kalusugan sa gabi? Ang siyensya ay nagsasabing posible. Ang hot sauce na iyong kinagigiliwan ay maaaring maging sanhi ng isang nakakatakot na pangyayari sa kalagitnaan ng gabi. Naitala ng mga doktor sa tiyan mula sa National Institute of Aging kung paano nagdudulot ng acid reflux ang mga maanghang na pagkaing kinakain bago matulog na maaaring gayahin ang mga sintomas ng atake sa puso. Sa malubhang kaso, maaari itong magdulot ng aktwal na mga problema sa puso sa pamamagitan ng nerve stimulation. Nagbabala si Dr. Ana Rocco Pinuno ng gastroenterology sa Columbia University. Ang inflammatory response sa maanghang na pagkain ay lumilikha ng isang serye ng pisikal na stress na tumitindi kapag nakahiga habang natutulog. Lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa parehong reflux at hirap sa puso at daluyan ng dugo. Si Patricia, taong gulang mula sa Pampanga, ay nagkaroon ng inakala niyang atake sa puso noong 2:00 ng madaling araw matapos kumain ng maanghang na tacos bago matulog. Nagising ako na may matinding paninikip ng dibdib at hindi makahinga. Tumawag ang asawa ko sa 911. Paggunita niya. Bagamat ito ay matinding acid reflux lamang
nagbabala ang kanyang doktor na ang pamamaga ay maaaring magdulot ng totoong problema sa puso dahil sa matinding stress na dulot nito. Hindi ko kailanman inugnay ang hilig ko sa maanghang na pagkain sa aking mga takot sa kalusugan sa gabi hanggang ipaliwanag ng aking doktor ang koneksyon pag-amin ni Patricia. Lumipat sa mga pagkaing hindi gaanong matapang at hindi nanggagalit sa tiyan kahit 3 oras bago matulog. Kung kailangan mo ng lasa, gumamit ng mga halamang gamot tulad ng basil o oregano sa halip na sili o pampalasa. Gawin ang pagbabagong ito kaagad. Tanungin ang iyong sarili, ang maanghang bang pagkain na iyan ay katumbas ng isang gabi sa emergency room o mas malala pa ang hindi na magising. 5, mga inuming may alcohol. Ang tila hindi nakapipinsalang nightcap o isang tagay bago matulog ay maaaring maging sanhi ng isang mapanganib na gabi ng putol-putol na paghinga at pagkapagod ng puso. Tumatanggap ka ba ng hindi kinakailangang panganib na ito gabi-gabi? Natuklasan ng mga espesyalista sa pagtulog sa Stanford Sleep Medicine Center na ang alkohol bago matulog ay nagpapababa ng antas ng oxygen sa mga nakatatanda ng hanggang 15% sa panahon ng kritikal na yugto ng malalim na pagtulog. Pinipilit nito ang puso na magtrabaho ng mas mabigat at nagpapataas ng panganib sa stroke. Ipinaliwanag ni Dr. Rafael Palma, isang clinical professor sa Stanford Sleep Medicine. Ang alcohol ay nagre-relax ng mga kalamnan sa lalamunan habang natutulog na nagiging sanhi ng bahagyang pagbara sa daanan ng hangin at mapanganib na pagbaba ng oxygen sa mga nakatatanda. Ang iyong puso ay nahihirapan buong gabi bilang resulta. Si Mang Howard, isang 73 anyos na retiradong accountant na nasisiyahan sa 2 baso ng alak gabi-gabi, ay nalaman na ang kanyang sleep apnea ay 3 beses na mas malala sa mga gabing umiinom siya ng alak. Nagulat ako sa mga resulta ng sleep study pagbabahagi niya. Ang aking mga antas ng oxygen ay bumagsak sa mapanganib na antas ng 12 ng beses bawat oras pagkatapos kong uminom ng alak bago matulog. Binalaan siya ng kanyang cardiologist na isinusugal niya ang kanyang buhay gabi-gabi. Wala akong ideya na ang aking ritual sa gabi ay nagdudulot ng ganitong bigat sa aking puso. Palitan ang mga inuming may alkohol ng tart cherry juice o chamomile tea. Parehong napatunayang nakakatulong sa natural na pagtulog ng hindi nagdudulot ng stress sa iyong puso. Karapat-dapat ang iyong katawan sa proteksyong ito ngayong gabi. Bakit isusugal ang hindi paggising bukas ng umaga para sa isang inumin ngayong gabi? Ang 1 baso ba ng alak ay katumbas ng iyong buhay. 6, mga pagkain at inuming may caffeine. Alam mo ba na ang tsokolate o kape pagkatapos ng hapunan ay maaari pa ring makaapekto sa iyong puso pagsapit ng 3:00 ng madaling araw? Ang panganib ay mas seryoso kaysa sa iyong iniisip. Ang 1 tasa ng kape o piraso ng tsokolate ay maaaring tahimik na sinisira ang iyong puso habang ikaw ay natutulog. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard Medical School Sleep Laboratory na ang caffeine na kinain kahit 6 na oras bago matulog ay nagpapataas ng presyon ng dugo sa gabi at mga pagbabago sa tibok ng puso sa mga nakatatanda.
Lumilikha ito ng mapanganib na kondisyon para sa mga problema sa puso. Nagbabala si Dr. Carlos Sison, pinuno ng sleep medicine sa Brigham and Women's Hospital. Ang caffeine ay may half-life na 5 hanggang 7 oras. Ibig sabihin, 50% ng caffeine ay aktibo pa rin sa iyong daluyan ng dugo maraming oras pagkatapos na lubhang nakakaapekto sa paggana ng puso at daluyan ng dugo sa mga oras ng pagtulog kung kailan ito mas mahina. Si Aling Meredith, 70 taong gulang, mula sa Quezon City, ay hindi maintindihan kung bakit siya may mga problema sa ritmo ng puso sa gabi hanggang sa matukoy ng kanyang doktor ang kanyang kinagawiang pagkain ng dark chocolate sa gabi bilang sanhi. Nagigising ako na kumakabog ang puso ko ng 2:00 ng madaling araw, halos gabi-gabi, paliwanag niya. Hindi ko kailanman inugnay ito sa tsokolate na kinakain ko pagkatapos ng hapunan. Ang pagtigil sa isang gawin na ito ay nagpanumbalik sa normal ng ritmo ng kanyang puso sa loob lamang ng 1 linggo. Wala akong ideya na ang isang maliit na bagay ay maaaring magkaroon ng ganito kalaking epekto sa aking puso. Lumipat sa mga herbal tea na natural na walang caffeine o isang maliit na saging na naglalaman ng mga natural na compound na talagang nakakatulong sa malusog na pagtulog. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maiwasan ang isang emergency sa hating gabi. Ang isang chocolate bar ba ay katumbas ng panganib ng problema sa puso sa gabi? Sa tingin ko ay hindi. Gawin ang pagbabago ngayong gabi. 7, mga pagkaing prito at mataas sa taba. Ang malutong at pritong pagkain na iyong kinakain sa gabi ay pumipilit sa iyong puso na magtrabaho ng husto habang ikaw ay natutulog. Ang iyong piniling hapunan ay maaaring maging sanhi ng isang trahedya sa hating gabi. Naitala ng mga mananaliksik sa puso sa Cleveland Clinic kung paano pinapataas ng pagkain ng mga pritong pagkain bago matulog ang mga inflammatory marker ng hanggang 25% sa mga oras ng pagtulog. Lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa pagputok ng plaque at atake sa puso. Ipinaliwanag ni Dr. Steven Nolasco, tagapangulo ng Cardiovascular Medicine sa Cleveland Clinic. Ang biglaang pagdami ng taba mula sa mga pritong pagkain ay lumilikha ng isang inflammatory response na tumitindi sa mga oras ng pagtulog kung kailan ang mga panlaban ng katawan sa pamamaga ay natural na mas mababa. Si Mang Gregorio, isang tila malusog na 81 anyos mula sa Davao, ay dumanas ng atake sa puso sa hating gabi matapos kumain ng pritong manok para sa hapunan. Wala akong naunang issue sa puso, pagbabahagi niya. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang inflammatory response sa aking kinain ang naging sanhi ng pangyayari sa panahon ng aking pinakamalalim na pagtulog. Sinabi sa kanya ng kanyang cardiologist na maswerte siyang nakaligtas sa isang bagay na hindi nalalaman ng maraming nakatatanda, na ang kinakain ko sa hapunan ay maaaring literal na pumatay sa akin sa aking pagtulog. Sa halip na mga pritong pagkain, pumili ng mga pagkaing inihaw, baked o pinasingawan, steamed para sa iyong pagkain sa gabi. Kung talagang kailangan mo ng isang bagay na malutong, subukan ang air-popped popcorn na may kaunting asin. Kailangan ng iyong mga ugat ang proteksyong ito ngayon din. Ang pritong manok ba ay katumbas ng posibleng hindi na makita ang
ang iyong mga apo gumawa ng mas matalinong pagpili ngayong gabi. Ikawalo at huli, mga naka-empaking merienda na mataas sa sodium. Ang mga naka-empaking merienda sa iyong pantry ay maaaring maging sanhi ng isang krisis sa kalusugan sa gabi. Inilalagay mo ba ang iyong sarili sa panganib sa bawat kagat ng mga maginhawang crackers o chips na iyon? Natuklasan ng mga mananaliksik sa American College of Cardiology na ang mga merienda na mataas sa asin na kinakain sa loob ng 3 oras bago matulog ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo sa gabi ng hanggang 15 puntos sa mga nakatatanda. Lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa stroke habang natutulog. Ayon kay Dr. Wilfredo Aquino, isang geriatric cardiologist at propesor ng medisina, ang gabi ay ang panahon kung kailan ang kontrol sa presyon ng dugo ay pinakakompromiso sa mga nakatatanda. Ang pagdaragdag ng bigat ng asin bago matulog ay lubhang nagpapataas ng panganib ng stroke at atake sa puso sa mga oras ng pagtulog kung kailan ito mas mahina. Si Aling Digna, 75 taong gulang, mula sa Iloilo, ay regular na kumakain ng mga naka-empaking crackers bago matulog hanggang sa maipakita ng kanyang nighttime blood pressure monitoring ang mapanganib na pagtaas sa mga unang oras ng umaga. Nabahala ang aking doktor nang makita niya ang mga reading paggunita niya. Ang aking presyon ng dugo ay tumataas sa antas ng stroke sa pagitan ng 2 at 4 ng umaga. Ang pagtigil sa isang gawin na ito ay nagpatatag ng kanyang mga reading sa loob ng ilang araw. Wala akong ideya na ang aking inosenteng merienda sa gabi ay naglalagay sa akin sa ganoong panganib gabi-gabi. Palitan ang mga naka-empaking merienda ng mga sariwang hiwa ng pipino o popcorn na walang asin kung kailangan mo ng isang bagay na malutong bago matulog. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maiwasan ang isang emergency na nagbabanta sa buhay ngayong gabi. Ang kaginhawahan ba ay katumbas ng panganib ng isang stroke? Kumilos na ngayon bago mahuli ang lahat. Isang mahalagang aral at paanyaya. Ngayon alam nyo na ang 8 mapanganib na pagkain na dapat iwasan bago matulog kapag lampas na sa edad 16 May. Lalo na ang mga processed meat na direktang naging sanhi ng mga nakamamatay na atake sa puso habang natutulog. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pagbabagong ito sa inyong kinagawian sa gabi, maaari ninyong lubos na mabawasan ang panganib na maging isa pang malungkot na estadistika tulad ni Mang Lito o Mang Tonyo. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para protektahan ang inyong puso at tiyakin na gigising kayong malusog tuwing umaga. Ang maliliit na pagbabago ngayong gabi ay maaaring mga hulugan ng marami pang malusog na bukas kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Karapat-dapat ninyong tamasahin ang inyong mga ginintuang taon nang walang mga hindi kinakailangang panganib sa kalusugan. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button ngayon din at magkomento sa ibaba kung alin sa mga pagkaing ito ang ititigil ninyo sa inyong routine sa gabi simula ngayong gabi. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para makatanggap ng mas maraming impormasyong pangkalusugan na makapagliligtas buhay para sa ating mga nakatatanda. At sana po ibahagi ninyo kaagad ang video na ito
Sa isang taong mahal ninyo na higit sa 70 ang edad, maaari nitong literal na mailigtas ang kanilang buhay ngayong gabi.